Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 681. Ina, ano ang pinagsasabi mo? Pinili ko ito mismo, at pinagsisisihan ko. Wala. Basta alam mo, naramdaman kong mas mahusay si Fane kaysa sa bata. Master Clark at Young Master Wilson. Nabighani sa pag-uugali ng kanyang ina. Inilipat ni Selena ang kanyang mga mata kay Fiona at lumakad siya upang makapasok sa loob. Tumingin si Fiona kay Fane, malinaw na hindi nasisiyahan. Nangyari ang lahat dahil si Fane ay walang kakayahan bilang isang tagapagbigay, at ang iba ay tumingin sa kanilang pamilya kasama disdain. Habang ang kanilang buhay ay nagbago para sa mas mahusay, maaari silang magkaroon ang luho at kaligayahan na iyon kahit mula pa noon. Si Fiona ay brusquely na lumakad sa loob, tahimik tulad ng ginawa niya. Ang mga labi ni Andrew ay nakakulong sa isang awkward at sheepish na ngiti habang tinapik niya ang balikat ni Fane. Fane, huwag mo rin itong kunin. Seryoso, ganito siya. Hindi siya isang masamang tao, inaasahan lang niya iyon. Si Selena ay magkakaroon ng magandang buhay. Ngumiti si Fane ng mapait at tumango. Huwag mag-alala, biyenan, hindi ko kayo papayag. Wala akong pakialam tungkol sa pamilyang Gold family o Clark. Ang tugon ni Fane ay gumawa ng mga sulok ng bibig ni Andrew. Inilaan niyang aliwin si Fane at maibsan ang kanyang mood, ngunit hindi niya naisip na ang gayong mga mapagmataas na salita ay lalabas bilang tugon. Sa halip, ito ay nabigo kay Andrew, naramdaman niya na si Fane ay hindi pababa. Sapat na, si Fane ay hindi lamang maaaring makipagkompetensya sa iba ngunit ayaw niya aminin ito. Isang mabigat na buntong hininga ang nakataka sa labi ni Andrew bago siya lumakad papunta ang pasukan ng Villa. Kalaunan, lumapit si Joanne sa kanyang anak na may isang matahimik. Ngumiti sa mukha niya. Anak, huwag pansinin ito. Basta ginawa mo ang iyong makakaya, sapat na iyon. Kailangang malaman ng mga tao na maging kontento. Hindi ito naiintindihan ng iyong biyenan at patuloy na nais ihambing sa ibang tao. Naiintindihan ko, ina. Tumango si Fane at sila naglakad papunta sa pasukan ng magkasama. Sa sandaling nakarating sila sa buhay lugar, napansin nila ang maraming mga talahanayan na na-set up. Bukod sa isang medyo malaki bilang ng mga Taylors, mga miyembro ng pangalawang klase na aristokratikong pamilya iyon. Ay ang gintong pamilya narito, lalo na ang kanilang Panginoon at bata. Master Fane, mabilis. Nag-iingat kami ng isang lugar para sa iyo dito. Kumaway si Cecilia. Siya sa sandaling nakita niya siyang dumating sa huli. Ang mukha ni Fane ay bahagyang nagdilim. Nahuli niya ang ginagawa niya. Kung bibigyan siya ng isang pagpipilian, hindi niya ginawa. Nais umupo sa mesa na iyon. Old Master Taylor, Theodore Taylor, at ang mga tao mula sa pamilyang ginto ay nakaupo sa mesa na iyon. Hindi ba halata iyon? Sinasabing tinanong siya ni Cecilia upang mapahiya siya sa ibang pagkakataon. Selena. Naupo na doon, marahil ang gawain ng Cecilia. Haha, Fane, halika. Over. May isang upuan pa rin dito. Ngumiti ang matandang master kay Fane. Ang ipinagmamalaki ng pamilyang Taylor ang kanilang sarili at pinamamahalaang upang ipakita ang kanilang mga sarili dahil sa nakamit ni Fane sa kanyang ika-70 kaarawan. Bukod mula doon, ang birthday present Fane ay nagbigay sa kanya ay nagkakahalaga ng 500 milyon, at ito ang naging dahilan upang masuri niya muli ang manugang na ito na nagpakasal sa kanyang pamilya. Kabanata 682. Si Fane ay nagsusuot lamang ng isang hindi magandang ngiti habang naglalakad siya sa mesa ni Cecilia at umupo sa walang laman na upuan sa tabi ni Selena. Kapag naupo si Fane, ang gintong pamilya. Ang batang master, si Kelly Goldsmugly ay nagsalita, kaya ikaw ay Fane. Nagpunta kami overseas para sa isang paglalakbay, ilang oras na ang nakalilipas at bumalik na kamakailan lamang. Narinig ko na medyo marami sa iyo. Ikaw ang sumali sa mga puwersa, di ba? Isang anak, inlo na ikinasal sa pamilya ng kanyang asawa. Haha, 5 malayo ka. Taon, hindi. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ng Old Master Gold ay nagdilim habang siya sumulyap sa Fane. Old Master Taylor, ito ang manugang na ikinasal sa iyong pamilya. Oo, at 1 buwan na siya ngayon. Matanda. Tumango si Master Taylor na may ngiti sa kanyang mukha. Ang ekspresyon sa luma. Patuloy na dumidilim ang mukha ni Master Gold, at idinagdag niya, narito kami sa
Talakayin ang mga mahahalagang bagay ngayon, at ito ay tungkol sa kasal ni Kelly at Cecilia. Hindi maganda para sa isang tagalabas na umupo dito sa parehong mesa, hindi. Sumasang-ayon ka. Tama iyon, Old Master Taylor, ang pinuno ng pamilyang Ginto. Chimed in. Nararamdaman ko na ang mga taong nakaupo dito ay kailangang maging miyembro ng pamilyang Taylor. Hindi ito ang pinakamahusay para sa isang manugang na nag-asawa sa iyong pamilya. At ang isang nakababatang henerasyon ay umupo dito, di ba? Old Master Taylor, huwag kailanman. Naisip na ang mga tao ng pamilyang Ginto ay kukuha ng ganoong bagay sa puso. Sa isang maliit na ngiti, malumanay niyang iginiit, kahit na ikinasal si Fane sa aming pamilya, itinuturing siyang kalahati ng isang miyembro ng pamilya ng Taylor. Ako mismo ang nakilala ang kanyang paninindigan bilang isang miyembro ng pamilyang Taylor. Tumawa si Kelly. Haha, kakaiba iyon. Naaalala ko na sinabi sa akin ni Cecilia 2 buwan na ang nakakaraan. Nakuha ni Fane si Miss Selena mula sa iyong pamilya dahil lasing siya. Kung iyon ang kaso, ano ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang rapist? Tinanggap kayong mga lalaki rapist sa iyong pamilya at tinatanggap siya bilang iyong sarili. Lumipat ang iyong mga halaga. Ako, hindi kailanman inisip ni Selena na hindi iginagalang si Kelly. Kaya niya nangangatuwiran pa rin sa sarili kung tumingin sila sa kanya at sinabing siya ay anak. Ang in-law ay ikinasal sa kanyang pamilya, ngunit nagalit ito sa kanya nang maihambing nila siya. Isang rapist. Ang ekspresyon sa mukha ni Selena ay madaling makipagkompetensya sa malamig na malamig, at mayroon din siyang isang matching smile. Young Master Gold, maaari ko bang malaman kung ano? Patunay na mayroon ka kapag sinabi mo ito. Huwag makinig sa walang basehan. Alingaw-ngaw. Mayroon bang nakakaalam na mas malinaw kaysa sa akin, ang taong kasangkot, tungkol sa ano ang nangyari noong gabing iyon? Sinulyapan ni Selena si Fane, na nasa tabi niya. At ang kanyang ekspresyon ay gumaan ng bahagya. Ginawa ko ang mga bagay na kusang loob sa gabi ng ang kasal ko. Kung ginawa ko ito ng kusang loob, kung paano ang isang maliit na tao na may nakatago. Binago yun ni Agenda sa isang kwentong rapist. Mali ba ako? Nagagalit ito sa Cecilia. Sa instant na iyon. Ikaw. Ito ay sumumpa kay Selena. Si Selena ay may apdo upang tawagan siya. Isang maliit na tao na may nakatagong agenda. Ano ang nangyayari? Natigilan para sa A. Sandali, ngumiti si Selena. Cecilia, hindi ka masyadong masaya. Sinabi ko yon. Ito ay sinabi ng isang tao. Hindi ka tatalon sa mga conclusion, gagawin mo. Panipi. Haha. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa muli si Kelly. Miss Selena. Ikaw ay isang bukas na tao. Narinig ko na nakilala mo si Fane sa unang araw at ikinasal siya sa ikalawang araw. Nagulat ito sa akin na natulog ka sa kanya. Ang gabi ng iyong kasal at kahit na ipinanganak ang isang anak na babae para sa kanya. Hoy! Ngayon, ang iyong relasyon ay bumuti ng napakabilis. Kumuha si Kelly sa halip. Dramatikong pag-pause bago siya disdainfully idinagdag, gayunpaman, bilang isang babae, hindi. Bahagyang hindi ka nararapat. Haha, Young Master Gold, hindi ka maging nasa posisyon na mag-alala tungkol dito. Pareho kaming nahulog para sa isa't isa sa una. Paningin at ikinasal kami sa oras na iyon. Kami ay asawa at asawa sana. Oras, kaya paano ito mali na natulog tayo ng magkasama? Si Fane chuckled bilang kanyang. Ang mga mata ay lumipat sa Cecilia. Kahit na ano, nag-asawa na kami ni Selena. Bago namin makuha ang aming anak na babae. Kung hindi ito itinuturing na nakalaan, ay ang mga batang babae na buntis bago ang pag-aasawa ay itinuturing na nakalaan. Fane. Matagal nang napansin na buntis si Cecilia, 6 na linggo upang maging eksaktong. Kung siya hindi nagpakasal sa lalong madaling panahon, ang kanyang pagbubuntis ay magiging isang nakasisilaw na detalye. Kabanata 683. Maaaring ito ang dahilan kung bakit pumayag ang pamilyang Ginto na maghanda para sa kanya at bata. Master Gold upang magpakasal, kasama niya ang anak. Ang kinabukasan ng pamilyang Ginto. Henerasyon. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ako buntis. Madali na napansin ni Fane ang sliver ng pagkabigla at pagkakasala sa likuran ng mga mata ni Cecilia habang siya naiwasan ang kanyang tingin, lumingon sa gilid. Hindi ako madaling babae. Fane. Chuckled sa kanyang comeback, at smugly dagdag niya, dapat ay nasa paligid ka. 6 na linggong buntis. Ang pagiging buntis ay hindi ganoon ang kakaibang pangyayari. Ito ay normal sa kasalukuyang lipunan na ito. Cecilia, buntis ka ba? Matanda. Nagdilim ang mukha ni Master Taylor. Pag-iisip bago ang pag-aasawa ay hindi
Hindi normal, isang normal na nangyayari lamang sa buong mundo. Pa rin, Old Master. Si Taylor ay isang tao na lubos na napanatili ang kanyang dignidad, at ang pamilyang Taylor. Nakamit lamang ang pangalawang klase ng pamagat ng pamilya ng aristokratikong. Kung balita tungkol sa paano nabuntis ang mga batang babae ng pamilyang Taylor bago sila ikasal ay nakuha. Napubliko, ang halaga ng pamilyang Taylor ay lumala. Lolo, siya. Siya ay nagsasalita ng walang katuturan. Paano ko hindi malalaman kung buntis ako o hindi? Panipi. Si Cecilia ay naglagay ng isang malakas na bravado, ngunit siya ay nasa loob ng loob. Ito. Nagulat siya kung paano masasabi ni Fane ang mga bagay ng tumpak sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. At nang hindi man suriin ang kanyang palso. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi alam. Ang pagbubuntis niya. Kung si Fane ay gumagawa ng mga hula, paano niya pinamamahalaan upang hulaan ito? Tumpak. Ang ama ni Cecilia ay bumaril mula sa kanyang upuan habang galit na galit siya. Huwag lamang maglabas ng walang katuturang, brat mo. Paano ang aking anak na babae ay maging isang tao? Ganyan. Ang ama ni Cecilia ay sumulyap kay Fane sa lahat ng kanyang galit. Hindi mo rin. Pindutin ang kanyang kamay o suriin ang kanyang palso. Paano mo masasabi na 6 na buwan siya? Buntis. Tama iyon. Huwag makipag-usap ng bagay na walang kaparerekon. Tumayo ang ina ni Cecilia. Mula sa kanyang upuan, tulad ng galit tulad ng kanyang asawa. Kahit na ang aming pamilya ay hindi. Tulad ng pag-uusap, hindi tayo maaaring itulak o tumapak sa tulad ng isang doormat. Ito ay nakakainis kung paano masabi ng isang manugang na lalaki sa pamilya. Ano man ang nagustuhan niya. Malapit na makipag-usap si Fane kapag ang mukha ni Fiona. Madilim, at siya ay karaniwang nakatitig sa mga dagger sa Fane. Fane, ano ang ginawa ko? Sabihin mo lang sa iyo ngayon. Agad na natigilan si Fane. Sinabi sa kanya ni Fiona. Hindi upang magsalita ng kalokohan bago siya pumasok sa pintuan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naiiba. Maaari niya itong tangke kung ang lahat ay kinutya siya tulad ng hindi niya ginawa. Nais na maging katulad ng iba, ngunit pinaglaruan nila si Selena, ang kanyang asawa. Ito. Hindi mapakali ang Fane sa isang mahusay na pakikitungo. Hindi papansin si Fiona, inutusan niya ang kanyang tugon sa ama ni Cecilia. Maaaring kailanganin ng ibang tao na suriin ang kanyang palso at kanluran. Maaaring kailanganin ng mga doktor na suriin ang iyong anak na babae ng mga makina, ngunit naiiba ako. Nakikita ko ang sitwasyon ng iyong anak na babae sa aking mga mata lamang. Ayaw maging. Tiningnan ng mga taong ito, bahagyang itinaas ni Fane ang kanyang baba. Hayaan mo na lang akong sabihin. Lahat ng katotohanan. Ako ay isang Diyos na medikal, isang doktor na nagtatrabaho sa himala. Oo. Malalaman ko na si Fane ay ang nagpapagaling sa aking paa. Andrew. Chimed in, malinaw na nalulugod sa gawain ni Fane. Ang mga kasanayang medikal ni Fane ay napakahusay. Hindi lamang iyon, ngunit ang sakit na tulad ng labis na katabaan ni Sharon ay gumaling din. Ni Fane. Panipi. Kabanata 684. Si Andrew ay hindi nasisiyahan sa kung paano tinatrato ng gintong pamilya si Fane. Nang kurso, tiningnan niya si Fane pabalik noon, at naalala niya ang kape ito na hawak niya laban sa batang ito. Ngayon, ipinakita ni Fane ang kanyang halaga, lakas, at kahusayan. Nagulat ito sa kanya kung paano nagsasabi ang pamilyang ginto. Ang mga ganitong ibig sabihin ng mga bagay sa kanya. Hindi niya maaaring tiyan iyon at nagpa siya na tumayo. Para kay Fane, si Cecilia ay nakangiti ng walang tigil matapos niyang marinig ito. Haha, isang himala. Nagtatrabaho na doktor. Nakakatawa talaga iyon. Paano tatawagin ng isang sundalo ang kanyang sarili doktor na nagtatrabaho sa himala? Ang iyong mga pagmamalaki ay labis. Ang aking mga saloobin ng eksakto. Sa palagay mo ba ikaw ang Diyos ng digmaan na si Ethan Hayes? Isang tao lang ang gusto. Siya ay maglakas loob na matugunan ang kanyang sarili bilang isang doktor na nagtatrabaho sa himala. Siya ay isang maayos, kinikilalang doktor na nagtatrabaho sa himala upang magbut ang Gold Family Master kahit na ngiti. Maswerte ka lang sa paggamot sa paa ng iyong biyenan. At sakit ni Sharon. Sa pinakadulo, nangangahulugan ito na ang iyong mga kasanayang medikal. Hindi masama. Pa rin, mayroon kang isang mahabang paraan upang pumunta bago ka maging doktor na nagtatrabaho sa himala. Sumabog si Fane na tumatawa nang marinig niya, isang tawa. Napuno ng kasiyahan at libangan bago siya tumira at sumagot upang maging matapat. Ang mga kasanayang medikal ni Ethan ay mabuti, ngunit siya ang aking alagad, talaga. Karamihan. Sa oras, hinihiling niya sa akin ang gabay sa mga kasanayang medikal. Path.
Bata. Master Gold halos spurted ang sopas mula sa kanyang bibig. Tumawa siya na parang, ito ang pinakamasayang maingay na bagay. Kamangha-mangha ka, binata. Magaling ka talaga. Kung maglakas loob kang sabihin na ikaw ay numero 1 sa pagmamalaki, walang nang ahas. Aminin na maging numero ng 2. Ang Old Master Gold ay bumaling sa matandang master na si Taylor, na may ngiti sa kanyang mukha. Ang Old Master Taylor, ang manugang na ito ay talagang nakakapreskong makita, at sa kabutihang palad, ang Diyos ng digmaan ay wala rito. Kung hindi, ang bagay sa kanya na nakikipag-usap sa Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng kanyang unang pangalan ay mapapante siya sa gayon. Maraming problema. Ang pinuno ng pamilyang ginto ay ngumiti ng malamig at sinabing, Hoy! Hoy! Hindi man siya nahihiya o kahit saan malayo na napawi kapag tinawag niya ang kanyang sarili. Isang doktor na nagtatrabaho sa Himala. Iyon ang pinakamalaking takeout mula dito. Hobby. Ano ang pinagsasabi mo? Nakakagulat, maingat na hinatak ni Selena si Fane. Manggas at nilagdaan siya upang tumigil. Mabuti kong naisip ng lahat na siya. Ipinagmamalaki. Ano ang mangyayari kung ano ang kanyang matapang na inaangkin na lumabas? Nagalit, sapat na si Fiona habang siya ay nag-snap, manahimik ka, Fane. Palagi kang sabihin kung ano ang gusto mo sa bawat solong oras. Anong uri ng pagkakaroon ay si Ethan? Hayes, ang Diyos ng digmaan Hayes. Napakahusay niya sa parehong gamot at martial sining. Siya ang pinaka-adored na Diyos ng digmaan. Kahit na ang kanyang martial arts ay hindi ang pinakamahusay. Kabilang sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan, ang kanyang impluensya ay ang pinakamalakas. Kanya. Ang posisyon sa puso ng lahat ay ang pinakamataas, at narito ka na nag-aangkin. Ikaw ang kanyang Panginoon. Natakot din si Joanne sa mga salita ni Fane. Tumakbo siya mula. Ang kanyang mesa isa na sa tabi nila nang mapagtantong niya na nagsisimula si Fane. Upang kumilos muli, Fane, ano ang sinasabi mo? Hindi ka maaaring gumawa ng mga biro. Ito, tita, hindi mo kailangang mag-alala. Ang iyong anak na lalaki ay hindi masyadong masama. Ang pinakakaunti, matapang siya. Kung alam ng Diyos ng digmaan ang tungkol dito, ang pagiging. Ang pagpatay ay ang pinakamahusay na pag-turn out. Gayunpaman, ang iyong anak na lalaki ay maaaring kasangkot. Ang iyong buong pamilya, at iyon ay. Ang batang master na si Kelly ay sumakay sa isang ngiti. Ina, nagsasabi ako ng totoo. Hindi mahalaga kung hindi sila naniniwala sa akin. Panipi. Ayaw ni Fane na sumisid ng labi sa mga detalye. Plano niyang sabihin sa katotohanan na siya ay talagang master ni Ethan Hayes. Hindi niya inisip na gagawin niya. Makakilala sa maraming pagsalungat at panunuya. Napakaganda kung ikaw ay talagang doktor na nagtatrabaho sa Himala, ngunit naramdaman ko pa rin na ikaw ay isang kwak. Cecilia kahit tinanggihan sa lahat ng kanyang lakas at idinagdag, kung ikaw ay isang doktor na nagtatrabaho sa Himala. Paano mo sasabihin na buntis ako? Hindi ako buntis. Panipi. Kabanata 685. Sinulyapan ni Fane si Cecilia na walang pasubali sa kanyang mahina na pagtatangka ng isang pagbalik. Hindi ka ba natatakot na masaktan ka ng kidlat kung nagsisinungaling ka ng wala kahit kumikislap? Ikaw. Nakita ni Cecilia si Red sa isang instant. Gaano siya kakinausap sa kanya? Sa ganitong tono, lalo siyang matapang. Old Master Taylor reeled in. Ang pagkabigla habang siya ay sumulyap kay Fane, huwag sabihin ang mga bagay ng simple, Fane. Matandang Panginoon. Pagkatapos ay binubuo ni Taylor ang kanyang sarili at nagsuot ng isang ngiti bago lumingon sa isa pa. Partido. Old Master Gold, umalis ka sa bansa 2 buwan na ang nakalilipas, at Fane. Bumalik na lang 1 buwan na ang nakakaraan. Ipagpalagay ko na baka hindi mo siya maintindihan. Well, tumango ang Old Master Gold na may ngiti. Oo, hindi ko siya maintindihan. Mabuti hindi ko alam na mahilig siyang magyabang. Ang mga sulok ng bibig ni Zeus ay umikot. Bago siya sumagot, paano ko ito sasabihin? Medyo medical siya. At may mga oras kung saan gusto niyang magyabang. Gayunpaman, naniniwala ako na kahit na dumating ang Diyos ng digmaan, hindi niya papatayin si Fane. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Nakarating sa battlefield sa ngalan ng aming katisiya at isang pinuno ng pinuno. Panipi. Tumahimik sandali si Old Master Taylor bago siya magpapatuloy, higit pa. Mahalaga, isang beses na naisave ni Fane ang buhay ng Diyosa ng digmaan, si Lana Zex. Ang Diyosa ng digmaan ay hindi papayagan ng Diyos ng digmaan na pumatay kay Fane, di ba? Panipi. Sumimangot ang Old Master Gold matapos niyang marinig ito at sumabog, maghintay. Ay ang Diyosa ng digmaan din sa ating gitnang lalawigan. Haha.
Old Master Taylor. Shackled. 2 buwan ka na sa labas ng bansa at mayroon lamang. Bumalik mula sa ibang bansa, kaya baka hindi mo alam kung ano ang nangyari sa paligid nito. 1 buwan. Hindi lamang ang Diyosa ng digmaan sa gitnang lalawigan, ngunit siya. Malaya na dumating sa aking ika-7 kaarawan ng kaarawan. Talaga, dumating talaga siya. Panipi. Nagulat na exclaim ang Old Master Gold. Naiintindihan, luma. Si Master Taylor ay naging malabo habang ibinahagi niya ang kwentong ito. Ibinuhos niya ang isang baso ng alak para sa Old Master Gold at pinagsama nila ang kanilang baso. Halika. Cheers! Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito. Sa lalong madaling panahon sinabi ni Old Master Taylor tungkol sa kung paano. Malaking eksena ang kanyang kaarawan ng kaarawan ay, at ang mga miyembro ng gintong pamilya ay nakinig. Sa halip matulungin. Pagkatapos ng lahat, sila ay bumalik lamang at walang alam sa mga naganap na nangyari sa buwang ito. Halika rito, Kylie. Kumain pa, panipi. Inilagay ni Selena ang ilang pagkain para sa kanyang anak na babae sa isang plato habang nakikinig siya bilang. Mabuti, wala akong ideya na ang Diyosa ng digmaan ay magbibigay ng maliwanag na perlas. Sa auction nagkakahalaga ng 500 milyon upang mag-feign, matandang master na si Taylor. Natapos, si Fane ay napaka-filial din. Ibinigay niya ito sa akin sa aking ika-70. Kaarawan bilang aking regalo. Ang Old Master Gold ay naiinggit nang marinig niya ito. Ito. Tila na ang manugang na ito sa iyo ay isang stellar man. Kahit na siya ay isang pinuno ng pinuno pagkatapos ng 5 taon, nailigtas niya ang Diyosa ng digmaan at ito. Nagdala ng aktwal na benepisyo para sa iyong pamilya. Ngayon, ang iyong pamilya ay naging isang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya. Siya ay isang anak na filial, sigurado iyon. Panipi. Tama iyon. Ang pagiging filial ay ang pinakamahalagang kalidad para sa isang tao. Kamakailan lamang, inilagay ko ang maliwanag na perlas sa tabi ng aking unan araw-araw, at ako. Pakiramdam tulad ng kalidad ng aking pagtulog ay napabuti. Dati akong nagising sa kalagitnaan ng gabi o nagdurusa sa hindi pagkakatulog, ngunit wala akong ganoong mga sintomas. Ngayon, beamed Old Master na si Taylor na may ngiti. Nararamdaman ko ngayon na ang aking kalusugan. At ang espiritu ay mas mahusay. Ang mga mata ng Old Master Gold ay lumiwanag pagkatapos niya. Narinig ito. Talaga, ngayon ay tunay na makahimalang. Maaari mo bang ipakita ito sa amin kaya? Na maaari tayong matuto ng bago. Panipi, Kabanata 686. Haha, sigurado. Malinaw na nais ni Old Master Taylor na ipakita. Pumunta siya sa itaas na palapag at hindi nagtagal ay bumaba kasama ang maliwanag na perlas. Pagkatapos ay inilagay niya ito. Harap ng Old Master Gold. Tumigil si Cecilia sa pagsasalita nang makita niya iyon. Walang nagpatuloy na tumutukoy sa Fane. Pagkatapos ng lahat, siya ay talagang buntis, at ang Old Master Taylor ay hindi maligaya kung alam ng lahat ito. Oh my! Ito. Talagang napakalaki. Wala akong ideya na may mga makinang na perlas ng laki na ito sa mundo. Lahat ay dapat na mainggit sa iyo, ang matandang ginto na ginto ay tumingin sa makinang na perlas sa kahon na may pinalawak na mga mata. Marami siyang nakitang maliwanag. Ang mga perlas ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang malaking. Haha, ang laki. Hindi talaga mahalaga. Ang pinakamahalagang punto ay ang epekto nito. Narinig ko na mayroon ito. Ang epekto ng pagpapahaba sa buhay ng isang tao. Inaasahan ko na mabubuhay ako ng dagdag na ilang taon sa tulong ng perlas na ito. Pakiramdam ko ay ginagawa talaga nito ang sinasabi nito. Matanda. Sabi ni Master Taylor na may ngiti. Nagkaroon pa siya ng isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Naiinggit talaga ako sa iyo. Bakit hindi natin i-off ang mga ilaw at tingnan ito? Lustrousness. Ang Old Master Gold ay hindi makakatulong sa kanyang sarili at sinabi habang siya may naalala. Oo naman. Tinanong ni Old Master Taylor ang mga manggagawa. Patayin ang mga ilaw. Ang makinang na perlas ay lumiwanag ng isang napakamaliwanag na sinag ng ilaw at lahat ng tao sa silid ay nakakita ng perlas na walang ilaw. Passes. PSST. Ito ay isang mahalagang kayamanan. Ito ay talagang isang bagay na hindi natin nakikita. Kadalasan, mahal ito ng Old Master Gold na hindi niya nais na hayaan ang maliwanag. Pearl. Ipinagpatuloy niya ang pagsigaw ng Old Master Taylor, natagpuan mo talaga. Isang mahalagang kayamanan. Hayaan ang 500 milyon. Tinansya ko na ang item na ito. Ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Haha. Tumawa ang Old Master at nagpatuloy.
Sinasabi, narinig ko na maraming mga first class na aristokratikong pamilya ang lumalaban. Ito gayunpaman, walang makumpirma ang epekto nito kaya walang nang-ahas na pumuste eh. Mas mataas na presyo matapos itong umabot sa 500 milyon. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon sila. Nagdusa ng isang malaking pagkawala kung ang bagay na ito ay walang epekto na sinabi nito. Panipi. Oo, isang tao lamang tulad ng Diyosa ng digmaan ang maglakas loob na pumuste dito. 500 milyon nang walang anumang pag-aalala. Tumango ang Old Master Gold. Hiniling niya na ang mga ilaw ay mayon bago isara ang kahon ng walang pag-asa. At ipinasa ito sa Old Master Taylor. Bagaman ang Diyosa ng digmaan Lana ay isang babae, siya ay isang mapagbigay na tao. Talagang binigyan siya ng isang bagay. Halaga ng 500 milyon sa Fane. Haha, pagkatapos ng lahat, naisave ni Fane ang kanyang buhay. Bago ito, kumpara sa kanyang buhay, 500 milyon ang wala. Matanda. Tumawa ng malakas si Master Taylor dahil napakasaya niya. Old Master Gold. Sinabi din ng may ngiti. Halika, uminom tayo. Matapos silang magkaroon ng maraming inumin. Sinabi ng Old Master Gold, sa pamamagitan ng paraan, Old Master Taylor, pag-usapan natin. Malubhang bagay. Narito kami ngayon upang magpadala ng mga betrothal na regalo sa Taylor. Pamilya. Hindi madali para sa iyong pamilya na itaas ang Cecilia hanggang sa maabot niya. Adulthood. Sa makatuwid, naghanda kami ng 80 milyong bilang ang betrothal na regalo. Panipi. 8 milyon. Ang mga magulang ni Cecilia ay medyo masaya matapos nilang marinig ito. Figure. Bagaman sila rin ay mga miyembro ng pamilyang Taylor, wala silang gaanong pera. Nagawa nilang magkaroon ng komportableng buhay dahil nagtrabaho sila sa mga kumpanya ng pamilyang Taylor kung saan nakakakuha sila ng magagandang sweldo. At mga bonus. Ang halaga ng 80 milyon ay talagang nagulat sa kanila. Haha, ina ni Cecilia, dapat mong tanggapin ang perang ito mula sa amin. Bukod sa iyon, hindi mo na kailangang mag-abala sa iyong sarili at mag-isip tungkol sa pagbabalik sa amin. Mga regalo o iba pang mga bagay. Ang perang ito ay para sa iyo na gugugol ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Kasama mo lang ang isang anak na babae na ito. Panipi. Kabanata 687. Ang pinuno ng pamilyang Ginto ay kumuha ng isang bank card at ipinasa ito sa Cecilia's ina na may ngiti. Masaya ang ina ni Cecilia. Kinuha niya ang card at nagsalita ng may ngiti. Ito ay masyadong mapagbigay. Nahihiya ako. Upang makatanggap ng napakaraming regalo ng betrothal. Haha, ina ni Cecilia. Itinaas mo ang Cecilia sa lahat ng mga taon na ito sa isang may sapat na gulang at gumawa ka ng isang magandang trabaho. Hindi madaling itaas ang isang tao sa isang may sapat na gulang na may kagalang-galang na karakter. Aming. Ang buong pamilya ay nasiyahan sa Cecilia. Ang pinuno ng pamilyang Ginto. Nagsimulang tumawa. Tama iyon. Si Cecilia ay palaging masunurin. Siya rin. Mukhang maganda at may kagalang-galang na karakter. Bukod doon, siya ay isang mag-aaral sa universidad at tinanggihan ang maraming mga batang masters na humabol sa kanya. Sa huli, napansin niya ang batang Master Ginto at maaaring ito ang kanilang fate. Inilagay ng ina ni Cecilia ang bank card sa kanyang bulsa, sumulyap. Selena, at sinabi ng may ngiti. Ito ay isang basura para sa pinakatanyag na babae. Ang aming pamilyang Taylor upang magpakasal sa isang masamang pamilya. Tila nagbigay lang sila. 20 milyong halaga ng mga betrothal na regalo. Ang pagpipilian ng isang tao ay tiyak na pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Ang pinuno ng pamilyang Ginto ay natural. Naintindihan ang pinagbabatayan na kahulugan ng sinasabi ng ina ni Cecilia. Sabi din niya, tama iyon, hindi ang pinaka mahalagang bagay para sa isang babae ay magpakasal sa isang magandang pamilya. Kapag sila ay kasal sa tamang tao, hindi nila kailangang mag-alala para sa natitirang bahagi ng ang kanilang buhay. Kung hindi sila kasal sa tamang tao, kakailanganin nila magdusa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang ekspresyon sa mukha ni Fiona ay nagdilim dahil ang mga taong ito ay malinaw na nagsasabi na ang kanyang anak na babae ay hindi kasal sa isang maganda pamilya. Nakaramdam siya ng bahagyang flustered dahil may malaking pagkakaiba kapag siya naisip kung paano ang pamilya ni Cecilia ay may 80 milyong halaga ng mga regalo sa betrothal. Samantalang si Fane ay nagbigay lamang sa kanya ng 20 milyon. Salamat, Uncle. Sinabi ni Cecilia. Masaya. Hoy, Binibini, bakit mo pa rin ako tinutukoy bilang tiyuhin mo? Ang pinuno ng pamilyang Ginto ay nababagay sa kanyang pagpapahayag at sinasadyang ipinakita na hindi siya nasisiyahan. Oh, salamat, Ama.
Pagkatapos lamang ay si Cecilia. Tumugon at agad na tinalakay siya ng maligaya. Haha, tama iyon. Ang pinuno ng pamilyang Ginto, si Ezra Gold, ay nagsimulang tumawa ng malakas. Siya noon. Sinabi kay Zeus, Old Master Taylor, pagkatapos ay napagpasyahan. Ang aming susunod na agenda ay ang talakayin ng mga petsa ng kanilang kasal. Pumili tayo ng isang magandang petsa at hawakan ng isang grand kasal para sa pares na ito ng mga bagong kasal. Oo naman, wala akong mga issue. Hayaan mo lang. Alam ko kung aling araw ang mas angkop, tama. Tumanggo si Zeus. Ang Ginto. Ang mga tao sa pamilya ay talagang mayaman, at maaari silang magbayad ng labis sa Cecilia. Betrothal na regalo. Siya ay lubos na nasiyahan na ipinahayag nila ang kanilang katapatan. Ito, paano ang isang buwan mamaya? Sinabi ni Kelly pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang kasong ito, magkakaroon tayo ng mas maraming oras upang maghanda dahil ito ang pinakamahalaga. Bagay sa buhay at kailangan nating gawin itong grand hanggat maaari. Hindi ko iniisip. Kailangan mo ng maraming oras. Bakit hindi natin hawak ang kasal ng 25 araw mula ngayon? Oo, tila magandang araw iyon. Inisip ito ni Cecilia at sinabi pagkatapos. Lihim siyang sumulyap kay Selena. Hindi maganda iyon, di ba? Hindi ba sa araw na iyon? Kaarawan ni Selena. Hindi nagtagal ay naalala ni Fiona ang isang bagay at sinabi sa isang nakasimangot, Cecilia, mas mahusay kung binago mo ang petsa. Huwag hawakan ang parehong mga kaganapan. Sa parehong araw. Panipi. Kabanata 688. Haha, magbago sa ibang araw. Bakit kailangan kong baguhin ang aking kasal? Isa pang araw. Bakit hindi ito baguhin ng iyong anak na babae sa ibang araw? Cecilia's. Ang ekspresyon ay agad na naging malamig matapos niyang marinig ito. Sinabi niya na hindi nasasaktan. Pinili ko ang petsang ito pagkatapos ng maraming pagsisikap at saloobin. Paano mo ako hihilingin? Baguhin lang ito. Hindi bobo si Fiona at napagtanto niya na ang ibang partido ay tiyak na ginagawa ito sa layunin. Tinanggihan niya, iyon ang aking anak na babae. Kaarawan paano niya mababago ang kanyang petsa. Ikakasal ka na. Walang pagkakaiba kung magpakasal ka sa isang buwan mamaya o ilang araw bago. Tama. Haha, ang mga kaarawan ay maaaring gaganapin ilang araw bago din. Bakit ko kailangan? Upang gumawa ng paraan para sa kanya. Hindi ba mahalaga ang aking kasal sa kanyang kaarawan? Ito ay natural para kay Cecilia na hindi nais na baguhin ang kanyang petsa ng kasal. Kahit na siya. Sinabi, ang kanyang kaarawan ay maaaring ipagdiwang bawat taon ngunit ang aking kasal ay lamang gaganapin isang beses. Paano ko mababago ang petsa? Old Master Taylor din. Sumimangot at sinabing Cecilia matapos niyang isipin ito. Cecilia, bakit hindi? Bahagyang binago mo ang mga petsa. Ayos lang na magkaroon ng isa o dalawa ang kasal. Mga araw na mas maaga o mas bago, di ba? Ang pinakamahalagang bagay ay, mayroon na si Fane. Na-advertise ng kaarawan ni Selena at lahat ng tao sa gitnang lalawigan na. Alam ang tungkol dito. Hindi niya mababago ang petsa kung tatanungin mo siya ng bigla. Panipi. Oo. Halos nakalimutan ko na. Nakita namin ang patalastas sa buong lugar. Ang aming paraan dito at sinabi ng patalastas na siya ay gaganapin isang kaarawan. Partido na gumalaw sa lungsod. Halos makalimutan ko ito kung ang matandang master na si Taylor ay hindi nabanggit ito. Ang kaarawan ng kaarawan na ito ay hawak ng iyong manugang para sa Selena. Napagtanto ng pinuno ng pamilyang Ginto kung ano ang nangyayari. Aniya. Na may malamig na ngiti. Haha, pagpapakilos ng lungsod. PSST? PSST? Anong tono? Makikita ko. Paano mo mapuko ang lungsod? Kung wala kang kahit 1 hanggang 2 bilyon o. Kahit na, paano mo mapuko ang lungsod? Ama, ang taong ito ay ipinagmamalaki. Ay. Isipin na gumastos siya ng maraming pera upang gawin ang ad. Magkano? Marami pa ba siya? Pagdating ng oras, huwag maging sanhi ng kahihiyan sa ang pamilya. Iyon ay magiging maraming pag-uusap at walang mga aksyon. Direkta ni Cecilia. Sa ulo ng pamilyang Ginto. Gusto ko talagang hawakan ang aking kasal sana. Araw. Ang pinuno ng pamilyang Ginto ay naisip tungkol dito at sinabi kay Fane. Ikaw. Fane. Kumusta naman ito? Magbabayad ako ng anumang halaga na iyong binayaran bilang iyong bayad sa ad at ibinibigay mo sa akin ang araw na iyon upang mahawakan ko ang aking anak na lalaki. Kasal. Sinabi rin ni Kelly na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa kanyang mukha. Iyon ay, tama. Ikakasal ako at maaaring ito lamang ang oras na makukuha ko. May asawa.
Kailangan itong maging isang labis na kaganapan. Ang iyong kaganapan ay isang normal na kaarawan lamang ng kaarawan kaya hindi mo na kailangang agawin ang petsa sa amin, di ba? Fane. Magkano ang ginugol mo? Kung ikaw ay gumugol ng 30 milyon, hilingin sa kanila. Hindi bababa sa 50 milyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan mo pa ring humingi ng pagbabayad para sa pinsala. Sa iyong kalusugan sa kaisipan, di ba? Sinulyapan ni Fiona si Fane at marahang nagtanong. Fane. Mahinahon na nakangiti, tiningnan ang ulo ng pamilyang ginto, at sinabing, pasensya na. Master Gold. Hindi ko talaga alam kung magkano ang ginugol ng pera kaya hindi ko alam kung paano sasagutin ka. Bago ang pinuno ng pamilyang ginto. Maaaring magsalita, si Kelly ay tumayo na galit. Bata, huwag kumilos. Bobo, nagawa mo na ang ad ngunit hindi mo alam kung magkano ka ginugol. Sa palagay mo ba ay bobo tayo? Kailangan mong mag-isip ng mabuti, kung ikaw talagang nais na makipaglaban sa akin dahil dito, nangangahulugan ito na pupunta ka laban sa kasalukuyang. Huwag ikinalulungkot ang ginawa mo sa paglaon. Young Master. Ginto, huwag magalit. Huwag magalit. Nagulat si Fiona nang makita. Si Kelly ay nakakakuha ng galit. Lihim niyang naramdaman na ang manugang na ito ay masyadong nakakadismaya. Talagang naging sanhi siya ng problema. Bago sila pumasok, siya ay inutusan na si Fane na magsalita ng mas kaunti at kumain ng higit pa. Wala siyang ideya na masasaktan pa rin si Fane sa mga tao ng pamilyang ginto. Kabanata 689. Ngumiti siya ng isang ngiti. Si Fane ay walang pera sa kanya. Ang pinaka. Siya ay 7 hanggang 8 milyon at dapat na kinuha siya ng patalastas. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyon. Sa makatuwid, naiwan lang siya na may 5 hanggang 6 na milyon. Hindi niya magagawa ang anumang labis na labis. Ang isang patalastas ay talagang isang mapagmataas na kilos. Wala siyang iba pang mga kawalan na hiwalay sa gusto upang ipagmalaki. 2 lamang ang ginugol niya hanggang 3 milyon, di ba? Paano ito? Babayaran kita ng 5 milyon at ang natitira ay ang iyong kabayaran. Upang ang iba pa. Hindi sasabihin na ang aming gintong pamilya ay binubuli sa iyo ang mga lalaki. Niyakap siya ni Kelly. Mga braso sa harap ng kanyang dibdib at tumingin sa condescendingly at mayabang. Oo naman, sumang-ayon iyon. Magbabago tayo sa ibang araw. Tumanggaw si Fiona. Patuloy at sumang-ayon dito. Gayunpaman, sinabi ng batang Master Gold. Kahit anong sabihin mo ay walang ibig sabihin. Nais kong tumango ang iyong manugang at kung ano man ang sinabi niya, binibilang. Nakuha ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagastos. Pera at ginawa ang ad. Ipinagbigyan ni Fiona ang kanyang mga balikat. Katotohanan maging. Sinabi, hindi ko talaga alam kung magkano ang ginugol ko. Gayunpaman, hindi ko gusto ang iyong 5 milyon dahil hindi ko plano na baguhin ang petsa. Itinakda ko ang petsa at iyon ang kaarawan ng aking asawa. Fane, pipi ka ba? Kikita ka na. Maraming pera, hindi ba natin maililipat ang petsa ng 1 o 2 araw bago? Si Fiona ay galit dahil sa sinabi ni Fane, at binaton niya ang kanyang mga paa sa lugar. Ina, huwag kang mag-alala. Hindi ko mababago ang petsa. Diretso na tumingin si Fane. Si Kelly at ayaw na bumalik. Naisip ito ng Old Master Taylor. At hinikayat, Fane, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang kaarawan ikaw ay nagdiriwang kasama si Selena pagkatapos mong bumalik mula sa battlefield. Ito ay natural para sa iyo na nais na bigyan si Selena ng pinakamahusay at mag-iwan ng magandang impression. Gayunpaman, anuman ang nangyayari ngayon ay naiiba. Ito ang kasal ni Cecilia. Kapag inihambing mo ito, ang isang kasal ay tiyak. Mas mahalaga kaysa sa isang kaarawan. Bumantong hininga si Selena nang makita niya kung paano tumulong ang Old Master Taylor na hikayatin si Fane. Sinabi niya kay Fane, Fane, bakit? Hindi ba natin ito papayagan? Ang akin ay isang normal na kaarawan lamang at ito ang Cecilia. Kasal. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng kapwa ito ay ang kanyang kasal. Hindi namin kailangang hawakan ang aming kaganapan sa parehong araw tulad ng kanya. Cecilia at Kelly. Nagkatinginan sa isa't isa. Pareho silang nagkaroon ng malamig na ngiti sa mga sulok ng kanilang bibig. Kahit na lumambot si Selena kapag nahaharap siya sa napakalaking presyon. Hindi sila naniniwala na si Fane ay patuloy na magpapatuloy. Bukod doon, binigyan nila si Fane ng dagdag na 20 hanggang 30 milyon. Ito ay isang pagbabago lamang ng mga petsa, ang ibang tao ay sumang-ayon dito ng maaga. Bagaman ang
Ang mga patalastas ay isinasagawa at ito ay bahagyang nakakahiya kung nagdala sila. Ipasa ang kaganapan. Gayunpaman, hindi sila ang napahiya. Mahal, ito ang iyong kaarawan. Bukod doon, alam ng buong lungsod ang tungkol sa. Ito hindi ko binabago ang mga petsa. Tumingin si Fane kay Selena at sinabing seryoso. Ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod doon, napagkasunduan namin ito mula ng matagal. Nakaraan. Kapag wala ako rito, hindi mahalaga kung ang mga hakbang ni Cecilia sa iyong ulo at pinalalaki ka. Gayunpaman, ngayon na ako bumalik, hindi ko hahayaan kang magtiis ng ganoon. Pagdurusa. Panipi. Kabanata 690. Haha, anong karakter? Ikaw ay talagang sundalo, ang iyong mga buto ay mas mahirap kaysa sa. Ano pa man? Nagsimulang tumawa si Kelly matapos niyang marinig ito. Dahil hindi ka. Nais na baguhin ang iyong mga petsa at hindi namin nais din iyon. Pagkatapos ay gawin natin ito. Sa parehong araw. Ito ay talagang hindi isang malaking pakikitungo upang hawakan pareho ang mga kaganapan. Araw, basta hindi ka nagsisisi. Ang pinuno ng pamilyang Ginto din. Nagsimulang tumawa. Dahil ayaw niya ng 50 milyon, hindi natin kailangan. Patuloy na hikayatin siya. Ang aming pamilyang Ginto ay isa rin sa pinakamahusay sa lahat. Pangalawang klase ng mga aristokratikong pamilya. Naniniwala ako na maraming tao ang darating. Kasal ng aking anak na lalaki. Sa oras na iyon, ang ilang mga tao ay magsisisi dito. Haha, yan. Maaaring hindi ang kaso. Master Gold, kailangan mong isipin ng mabuti ito. Kung hawak mo ang kasal sa parehong araw tulad ng sa amin, ang mga tao ay nagsisisi nito ay maaaring. Maging ikaw. Ngumiti si Fane at sinabi ng walang labis na pag-aalaga. Haha, masaya iyon. Hawakan natin ito sa parehong araw. Gusto kong makita kung paano mo pukawin ang lungsod noon. Panipi. Ang ulo ng pamilyang Ginto ay tumawa ng malamig at mukhang tiwala. Sa tabi. Sila, tumayo si Cecilia at sinabi ng malakas sa mga miyembro ng pamilya ng Taylor. Lahat ng tao sa pamilyang Taylor, magpapakasal lang ako minsan dito. Habang buhay. Pagkalipas ng 25 araw ay ang pinakamalaking araw ng aking buhay. Naniniwala ako na. Lahat ay magbibigay sa akin ng mukha, di ba? Sana lahat ay makarating sa aking kasal at huwag palampasin ito. Isa sa mga matatanda sa pamilyang Taylor. Agad na tumayo. Huwag kang mag-alala, Miss Cecilia. Iyon ang iyong pinaka. Mahalagang araw upang tiyak na nandoon tayo. Oo, ang pag-aasawa ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa mga kaarawan. Tiyak na dadalo kami at uminom ka. Ang isa pang nasa gitnang lalaki ay tumayo din at sinabi, Cecilia. Nagpakita ng isang matagumpay na ekspresyon matapos niyang marinig ito. Tumingin siya sa matanda. Master Taylor at sinabing, Old Master, hindi ka mawawala sa aking kasal. Hapunan, di ba? Kailangan ko ang iyong pagpapala. Haha, huwag kang mag-alala. Nariyan si Lolo. Tiyak na nandyan ako. Ang matandang master na si Taylor ay nagsimulang tumawa. Bagaman naintindihan niya na ginagawa ito ni Cecilia. Layunin upang mapangapi si Selena ngunit hindi niya ito masisisi sa Cecilia kung iginiit ni Fane. Masasabi lamang na si Fane ay masyadong malakas ang ulo. Gusto niyang makipagkompetensya. Kasama si Cecilia sa isang bagay na tulad nito. Sigh, ito ay sobrang nakakainis. Si Fiona ay hindi kapani-pani walang galit. Direkta siyang naupo, ibinaba ang kanyang ulo, at nakatuon sa pagkain. Gayunpaman, ang pagkain ay hindi natikman kasing ganda ng dati. Salamat, Lolo. Masaya si Cecilia na parang nanalo siya. Umupo siya ng maligaya at ibinuhos ang kanyang sarili ng ilang alak. Halika, ngayon ay isang mahusay araw. Tangkilikin ng isang baso ng inumin. Oo naman, binabati kita. Ang iba pa, ang mga miyembro ng pamilyang Taylor ay nagtaas din ng kanilang baso at nagsimulang uminom. Ang pinuno ng pamilyang Ginto ay tumingin sa paligid niya at hindi nagtagal ay sumimangot. Ito ay kakaiba, maikli ba tayong dalawang tao? Haha, pinag-uusapan mo ba si Ben at Ivan? Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.